tayo na maging matulungin. No? So yan. So dito na ngayon tayo sa 12. Ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag kayong manumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa o ang ano paman. Sapat ang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So dito mga kaibigan, halimbawa mayroon, ang kaibigan natin ay nanghihiram. Huwag nating sabihin, hindi magandang sabihin na, balik po kayo bukas. Kung di ang pinakamaganda natin, kung ano mayroon tayo ngayon, sa ating mga kamay, ay ibigay po natin. Ha? So, ulitin ko yung halimbawa, 10,000 yung kailangan niya. Mayroon kang 500, bigay mo na 500 sa kaibigan, pasensya na. Dahil ito lang ang makaya kong maitulong sa iyo. Ha? So yan, ha? So kaya, halimbawa, pwede ka ba sa ganitong araw? Pwede ka sabi, oo o hindi lang. Ha? O pwede ka ba bukas? Oo, hindi lang dapat ang sagot natin. Ha? So, pero ang pinaka-safe dyan, mga kaibigan, ay tinatawag na, if the Lord permits, na? Halimbawa, na may invitation. If the Lord permits, dito ako, pahintulutan po ako ng ating Panginoon. Bakit po yan ang sasabihin natin? Dahil siya lang ang may control sa lahat ng bagay. Dahil siya lang ang nakakaalam ng kung ano man ang mangyari. Wala sa atin po yun. Sa atin, we are living in the present. Present lang tayo. Hindi natin alam yung bukas at ang nakalipas ay siyempre nakalipas na po yun. So yan mga kaibigan. Ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa o ang ano paman. Yan, di ba? No? Kaya mga kaibigan, ang mangako tayo, napakahirap. No? Kaya ako ay guilty po dito dahil minsan may pangako ako sa anak ko. No? So sabi niya, Papa, saan na yun? Sabi ko, anak, pasensya ka na, ganito, ganyan. No? May reason pa tayo. Kaya ang pinaka-safe pala, no? Sabihin natin, anak, if the Lord permits, na, ito yung gagawin natin sa takdang panahon. Ay, di ba? Hindi tayo magigilty kasi humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon dahil hindi natin alam kung ano ang mangyari bukas. No? So yan, ha? So ulitin ko po. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manumpa, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa. No? So yan. So maraming mga story dito, di ba? Magbasa tayo ng manubila. Yung mga Romeo at Juliet o kung ano pa man, no? Yung may mga pangako. Tapos dito tungkol sa pangako, kahit anong hirap dapat gawin natin, by hook or by crook, dapat tuparin natin. Halimbawa, mangako tayo na I can wait forever. No? So, ibig sabihin panindigan mo yan. No? So, yung sinabi na yun, kasi lumabas sa iyong bunganga eh. Halimbawa, sabihin niya, I can wait forever. No? So, napakahirap, subalit napakaganda, no? So, yan, no? So, dapat tuparin po natin yan. O kaya, maganda na hindi na lang tayo mangako. So, ulitin ko. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa o ano paman. Sapat ang sabihin ninyo, oo o hindi. No? So, yan, mga kaibigan, no? So, about 8 na, no? So, napakaganda yung ating tinalakay. Salamat sa inyong panahon. No? So, balit ulitin ko po ito dahil yung 12 na. So, Santiago 5:12. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa o ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. No? O kaya nakapangako tayo, mingi tayo ng sorry pag hindi natin natupad. No? Halimbawa sa anak natin, sabi, anak, sorry, hindi ko natupad yung pangako ko sa iyo. So, kasi minsan yung ating estimate ay na over tayo o kaya na ano tayo, no? Nagkulang. Kasi ang source ng lahat ng bagay ay ang ating Panginoon. Kaya safe na sabihin natin na if the Lord permits, kasi siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Siya ang ating Jehovah Jireh, ibig sabihin sa provision ng pera natin, siya. Sa atin namang kalusugan, siya naman ang ating Jehovah Rapha, ibig sabihin siya naman ang pinaka-the best na doktor. No? Kaya napakaganda, no? Na i-remind po tayo. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, ang lupa, o ano pa man.
So yan, no? So may mga narinig tayong mga story na dito yung mga sumpaan sa loob sa harap ng altar, no? Kaya yung sumpaan ng kinakasal, no? So ano pala, hindi pala basta-basta pag nabitiwan na ng ating bunganga, yung ating tinatawag natin na pagsusumpa, no? Ibig sabihin nyo, tayo ay manumpa, no? Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa o ano paman, sapagkat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi. So yan, makibigan, pasensya na po kayo na ilang beses ko nabasahin, pero for the last time basahin ko. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa o ang ano paman, sapagkat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng ating Panginoon. Makibigan, mag-i-8 na tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Lord, tulungan mo po ito na magsilbing gabay po sa aming pamumuhay sa araw-araw. Salamat, Lord, sa iyong gabay at salamat sa iyong gabay at patnubay, Panginoon. Panginoon, dinadalayan ko, Lord, na tulungan mo po kaming lahat na kami, Panginoon, ay lalong maglingkod sa iyo ng buong puso at katapatan. Panginoon, maraming salamat at Panginoon, dinadalayan ko na gamitin mo po kaming lahat sa makapangyarang paraan para sa iyong kalawalatian. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalayan po namin ito sa matamis na pangalan yung anak na si Jesus, namin Panginoon, tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.